Sabay-sabay po nating basahin. The one who breaks open the way will go up before them. They will break through the gate and go out. Their king will pass through before them, the Lord at their head. God bless the reading of His word. Pwede na po tayong makaupo. At tulungan niyo po akong i-welcome ang ating tagapagsalita sa umagang ito. No other than Pastora Hannah Dumantay. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Sige po, pwede po ba nating ituloy yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoong Jesus? Yung pinakamalakas na palakpak na deserve ng ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Can you glance at your seatmate? Yan. And give him or her a smile. Ayan. Okay? No? Alam niyo po mga kapatid, kapapasok pa lang ng 2026, tama po ba? No, kapapasok pa lang ng 2026 pero nasa huling linggo na agad tayo ng January, no? Napakabilis, parang hinihila lang talaga yung panahon. But praise God, no? Our faithful God who has been faithful to us in 2025 is still faithful to us in 2026 and beyond. Amen? Amen. Hallelujah. So, matatapos na yung January, no? Last week, we're now down to the last week of January. Ang tanong, what is holding you back? Ano ang pumipigil sa'yo para hindi ituloy ang January? Parang may magagawa tayo, no? As if naman may magagawa tayo para pigilan, no, ang araw at panahon. But a serious question, ano ang pumipigil sa'yo? Kung hanggang ngayon, hindi mo pa naaabot, ang inaakala mong dapat ay naabot mo na. Hello? May humaharang ba? Tanong mo nga sa katabi mo, may humaharang ba, sister? Ngayon, minsan, mga kapatid, ang unang pumapasok sa isip natin ay ganito. Si ganito kasi. Kung di lang dahil kasi sa sitwasyon ko. Ano pa? Kung di lang dahil sa pamilya ko. Kung di lang dahil sa trabaho ko at kung ano-ano pang dahil. Di po ba? Alam niyo mga kapatid, kung ganito kaagad ang iniisip natin, na ang nakikita natin ay ang humahadlang, alam niyo po ba na posible, isa sa problema ay yung paraan ng pag-iisip natin. Hello? Bakit? Kasi minsan, akala natin ang barriers ay nakikita natin sa panglabas. Pero, ang totoo, nasa loob. Sabi mo sa katabi mo, nasa loob, kapatid. At ano yung loob? Nasa isip natin. Amen? Minsan, hindi ang problema ang humaharang, kung hindi kung paano natin nakikita ang problema. Hello? Ang totoo, hindi naman yung problema ang problema mo Ano daw? Ang problema mo kung paano mo nakikita yung problema. Mga hadlang na hindi naman talaga nag-e-exist, pero sobrang nagpapabagal ng momentum mo. Nagpapalabo ng vision mo. Nag-uudyok sa'yo para huminto ka na lang. Gusto mong maging matagumpay pero sa isip mo may hadlang. Gusto mong mabuhay ng malaya pero sa isip mo may hadlang. Gusto mong mabuhay ng may kagalakan pero sa isip mo may hadlang. Tuloy sabi nung kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Bakit, no? Bakit? Kasi ang unang hadlang pala nasa isip. May barriers sa relationships at dahil dito nahihirapan tayong magtiwala, magmahal at makipag-ayos. May barriers din na humahadlang o humaharang sa atin para maging kung sino talaga tayo kay Kristo. Barriers to attain our God-given destiny. Barriers that break our momentum and barriers in fulfilling our God-given vision. Pambihira, tignan mo, napakaganda ng plano ng Lord sa'yo. Jeremiah 29:11, sabi ng Lord, "For I know the plans I have for you." And this is God Himself telling us, may maganda akong plano sa'yo. But here you are, setting up barriers for those plans. Why? Kasi di mo nakikita.
Kasi may hadlang. Ano ba yung mga barriers, mga kapatid? Barriers are anything or anumang bagay na humaharang sa'yo para hindi ka umusad at maabot ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Ang barriers are common to all people. Sabi mo kapatid, sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka exempted. May barriers talaga. Lahat ng tao nakaka-encounter ng barriers. Common yan, walang exempted kapatid. Kapag hindi ka na nakakaranas ng barrier, galaw-galaw. No? Iba na yon. Hello? Pero alam niyo po ang magandang balita? Lahat din tayo, totoo, barriers are common to all people. And that's a fact. Pero, ang magandang balita, lahat din tayo ay pwedeng matutong maka-experience ng breakthrough. Hello? Barriers are common, pero alam nyo, breakthrough is promised. Amen? There are no breakthroughs without barriers. Kailangan lang nating matutunan kung paano natin i-deal ng tama at pabagsakin ang mga hadlang na yan. Tingin ulit sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, handa ka na ba? We will break barriers this morning. Amen? At mula dito mga kapatid, nais ko po kayong dalhin doon sa sinabi ni Prophet Micah. No, tignan po natin, si Propeta Micah ay nag-prophesy sa bayan ng Israel na nasa exile. No? Na darating ang araw na palalayain sila ng Diyos at ibabalik sila sa Israel. So ang setup mga kapatid, ang mga Israelita ay wala, no, sa Israel during this time. Nasa exile sila. Nasa foreign land sila. No, at ganito ang naging pahayag ni Prophet Micah sa verse 13. Yung binasa po natin kanina, pwede po ba nating basahin ulit? Nang sabay-sabay, sige po. The one who breaks open the way will go up before them. They will break through the gate and go out. Their king will pass through before them, the Lord at their head. Amen. Alam niyo po, ang context po, noong panahon ni Propeta Micah, magulo at mabigat ang kalagayan ng Israel. Okay? May matinding pang-aapi at kawalan ng katarungan during that time. Lalo na sa mga mahihirap. Dahil ang totoo, marami pong leaders noon ang kurap at makasarili. Sounds family? Di po ba? Hindi lang pala today. Even during their time, nag-e-exist na pala po talaga yon. At dahil po doon, mga kapatid, pati ang pananampalataya ng marami ay lumamig at lumayo sa Diyos. Totoo po ba yun? Sino po yung nakaka-experience dito? Na kapag merong mga pinagdadaan ng mahirap sa buhay, para bang lumalamig? Di ba? Para bang nawawala ang init ng presensya ng Diyos. Ang totoo, hindi nawawala ang init ng presensya ng Diyos. Tayo ang lumalamig sa presensya ng Diyos. Hello? No, so nung time na yon, ganun ang nangyayari sa mga Israelita, na para bang they are slaven by their situation. Kasi nasa exile sila eh. Di ba? Tapos yung mga leaders na supposedly ay nangunguna sa kanila sa mabubuting bagay, ay nangunguna sa korupsyon. Hello? Alam niyo mga kapatid, so ang word na exile pala ay hindi lang tungkol sa lugar na malayo. No, hindi lang tungkol sa lugar na malayo sa tahanan, kundi ang totoo, ang exile ay isang kalagayan. Na parang bihag, parang wala kang control sa buhay mo at parang sarado ang kinabukasan. So, mga kapatid, ang exile, it's not just about the place. Kung hindi kalagayan. 'Di ba? Yung sitwasyon. Pwedeng nasa malayong lugar ka, pero pwedeng nasa malayang lugar, pero isip outcast ka. Hello? Ang nais ng mga bayan ng Diyos ay makalaya during this time. Gusto nilang makauwi na ng Israel, makabalik ang kapayapaan at normal na pamumuhay. At higit sa lahat, maibalik ang relasyon nila sa Diyos. At ang mensahe ni Micah, mga kapatid, ay pangako ng pag-asa. So sa verse na binasa po natin, mga kapatid, dineclare ni Micah na may darating na barrier breaker.
Sa sitwasyon nila that time, parang siguro, sa sitwasyon nila noon, ang hirap paniwalaan na may darating pa ba na barrier breaker sa sitwasyon talaga natin ngayon. Di po ba? Na mangunguna sa kanila, magbubukas ng daan, babasag sa mga hadlang at mangunguna para makalabas sila at maranasan ang tunay na kalayaan. Ang totoo mga kapatid, in Micah 2:13, may ipinangakong darating. And who is that? The one who breaks open the way. No other than the Lord. Because God is our barrier breaker. Siya ang mauuna. Siya ang magbubukas ng daan. Siya ang magdadala sa atin palabas. Si Lord ang ating barrier breaker. Can you declare that to your life? Si Lord ang aking barrier breaker. He goes before us, leading us into breakthroughs and restoration. Even if you're facing new challenges, He is the God of new breakthroughs. Alam niyo po, may mga tao na akala nila ang breakthrough ay minsanan lang. Alam niyo po yung pag na-hit mo na yung one-time jackpot, okay na yon, uwi na. Di po ba? Iniisip nila na kapag naranasan mo na ito, hindi mo na kailangan ulitin or hindi na ito mauulit. But you know, mga kapatid, the truth is, kailangan natin ng breakthrough sa iba't ibang bahagi ng buhay natin. Whether it be physical, spiritual, personal, emotional, at maging sa relational, no? Kung paano tayo makisalamuha sa tao. At ang totoo, meron ding iba't ibang level ng barriers. No, hindi lang basta iba-ibang uri, iba-ibang level din. Halimbawa, maaaring nagkaroon ka ng breakthrough sa pag-control ng galit mo sa trabaho. 'Di ba? Yung sino po dito yung parang minsan sa sobrang unfair ng boss mo, parang gusto mo na siyang i-appear sa muka. 'Di po ba? 'Di ba? Minsan magkakaroon ka ng breakthrough sa ganun eh, yung nakokontrol mo na yung galit mo sa workplace pero iba sa bahay. Hello? No, kailangan mo pa rin ng breakthrough sa level ng family relationship dahil ibang level ang barrier dyan. At iba rin ang level ng barrier sa church. Hello? Alam niyo po, sa buhay, palaging may mga hadlang na kailangang lampasan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo. Hindi yan yung hadlang. Okay? Lalo na katabi mo yung asawa mo, no? Ikaw talaga ang hadlang sa aking kaligayahan. Diba? Ang saklap naman nun. No? Alam niyo po, laging may hadlang. And that is the reality of life. Sabi nga nila, di ba, sa bawat bagong level, may bagong laban ka rin na haharapin. Hello? Siguro familiar dito yung mga naglalaro ng mga mobile games. Tama? No, sa mobile games po kasi, bawat level requires a new skill, a new weapon, di po ba? Kasi may new challenges and new enemies to conquer. Okay? Kapag hindi nababago yung kalaban mo, hindi nababago yung level kung nasaan ka. Hello? Kapag yun at yun pa rin ang struggle mo, ay mag-isip-isip ka kapatid, hindi pala nagle-level up. 'Di ba? Pero pag medyo tumitindi na, parang, ay, hindi ko pa 'to naranasan before Magalak ka. Why? Kasi nag-level up ka na. Amen? No? Sige po, pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Ang totoo po mga kapatid, meron pong mga hadlang na pumipigil sa ating lahat para maranasan ang pinakamabuting plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? No, at ang totoo, hindi mo to kaya. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kaya kung mag-isa ka. 'Di ba? Hindi mo kaya kung mag-isa ka. Kaya ang totoo, kailangan natin na mapagtagumpayan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating barrier breaker. We cannot do it alone. Only God can do it. We can only do it with God who breaks the barrier for us. Amen. Because when God leads, barriers don't stand a chance. Amen? Totoo, may barrier sa buhay. Pero mas totoo na may Diyos kang kasama para sirain yung barrier. Amen? So,
pag-usapan po natin breaking barriers. Talakayin natin ano yung tungkol sa mga barriers na pumipigil sa atin from achieving God's best for our lives, kung saan ay dapat tayo maka-experience ng breakthrough. Number one, mga kapatid, begin with mental barrier. You have to start with your mind. The first barrier we must experience breakthrough is usually our mind. Ang unang bagay daw na kailangan nating makaranas ng breakthrough ay ang ating isip. Tama? Lahat tayo ay may mga hadlang na kailangan nating lampasan o mga bagay na kailangan po nating pagtagumpayan sa buhay. Ang tinatawag tayong overcomers dahil may mga bagay talaga na, alam niyo po yung kailangan nating lampasan. Kaya nga po, di ba, overcomer. Hindi lang comer. Kailangan over. Bakit? Kasi may kailangan kang talunan. May kailangan kang lampasan. Di po ba? Walang overcomer kung wala kang kailangang lampasan. Over ka naman. Di ba? Gusto mo overcomer tawag sa'yo, pero wala ka namang ino-overcome. Di ba? Ang overcoming, mga kapatid, hindi ibig sabihin walang problema o walang hadlang. Ang ibig sabihin na pagtatagumpayan mo ang problemang iyon. Hindi ito pagiging immune sa atake ng kaaway. Alam niyo po ba yung biro na kapag hindi ka na inaatake ng kaaway, mag-isip ka na kapatid, baka kakampi ka na niya. Di po ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, ang pagiging overcomer, hindi tayo immune. Hindi dahil naging Christian ka na, hayahay na yung buhay mo na wala ka nang kailangan i-overcome. Ang totoo, tama po ba? Simula nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Diyos sa tagapagligtas, parang hindi lang sunod-sunod. Minsan, sabay-sabay ang problema. Ha? Tama ba? Why? Because you are an overcomer, because you need to overcome something. Hindi ito pagiging immune sa atake, kundi paglaban sa dyablo upang siya ay palayasin mo sa buhay mo. James 4:7 says, "Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you." The first key to breaking through barriers is to identify what they are. Ulitin po natin, the first key to breaking barrier is to identify what they are. Alam niyo po, when you identify the problem correctly, you already solve half of it. Tama po ba? Kapag example, para ano talaga, maunawaan po natin. Sa math, no, sa problem solving sa math, naku, pastora naman hindi ko nga favorite yung math math pa talaga. Di po ba? Sa problem solving sa math, saan po nagsisimula? Define. Tama? Define the problem. Identify mo muna, ano ba yung problema na kailangan masolusyonan? Alam niyo po kung bakit nagsisimula doon sa identify or define the problem? Kasi kung hindi mo nga ma-identify yung problem, yung solusyon pa kaya? Hello? Di mo nga ma-identify ano ba yung problema na kailangan masagot, yung sagot pa ang pinoproblema mo? Hello? So most of the time, the first barrier that we need to overcome are those that exist only in our minds. At maraming beses, mga kapatid, lumalabas na hindi naman talaga totoong hadlang ang mga bagay na yon. Because ang totoo, hadlang lang sila sa isip natin. Meron po ba dito nakaranas nung, syempre, tao tayo, di ba, minsan may nakakasamaan ng loob, di po ba? No, dahil nagkapalitan kayo ng salita, no? Yung bang kahit hindi mo na siya kaharap o hindi mo naman siya kasama, yung nananahimik siya sa bahay niya, pero parang nagre-rewind sa isip mo yung mga naging conversation nyo na palitan. Yung wala ka namang kasama, pero yung mukha mo gumagato. Di ba? Ay, naku, siya nga. Hello? Yung wala naman na siyang sinasabi tungkol sa'yo, pero ikaw nasa isip mo, basta ako. Hello? Nasa isip. Hello? Relate daw, relate. No? Umamin na kayo. Di po ba? So, tignan po natin, no? Tignan natin si Michael Jordan, mga kapatid. Si Michael Jordan ay tinaguri ang #1 greatest NBA player of all time, no?
Tinawag siyang, anong tawag sa kanya? GOAT. Yun. GOAT. Bakit GOAT? Greatest of all time. Bakit? Ano bang credential ni Michael Jordan? 6-time NBA championship. 6 NBA Finals MVP award. And 5 NBA overall MVP awards. Pero alam niyo mga kapatid, yung nakikita niyong statistics na yan ni Michael Jordan, hindi po yan basta nangyari. In fact, bago siya naging isa sa greatest basketball player sa buong mundo, nireject siya nung mag-try out siya sa varsity nung high school. Hello, imaginein mo, high school ka pa lang, rejected ka na. Bakit? Ang sabi sa kanya, maliit yung katawan mo. Hindi ka naman magaling maglaro. Pwede niyang isipin, hindi ako magaling. Hindi ako para dito. Wala akong chance. Pero imbis na sumuko, ginawa niyang motivation yon para mas magsikap at mag-practice ng mag-practice. And then later on, naging isa siya sa pinakamagaling in the history of basketball, hindi lang sa Amerika, kung hindi sa buong mundo. Naging standard si Michael Jordan. Kahit saang bansa ka pumunta ang standard ng basketball, Michael Jordan. Ngayon, retired na siya, pero pag tinanong mo yung mga new generation ng fan ng basketball, Michael Jordan. Why, mga kapatid? Listen to this. Tingin po dito. Ang failure o rejection ay hindi kailangan maging permanenteng hadlang. Yes, it can make you pause or stumble at times, but it should never, ever make you stop. Pwedeng meron ka mga pagdaanan na rejection, but it should never make you stop. Minsan, ang tunay na barrier ay hindi yung sinasabi o tinatanggap ng isip natin. Rejection is not a wall. It's a test of belief. Hindi ito parang wall na pag nakita mo yan na dead end na. Hindi wall ang rejection, mga kapatid. Tinetest lang niya hanggang saan ang pananampalataya mo. Pero kapag pinili nating maniwala at magpatuloy, may breakthrough kang mararanasan. Hello? Because the only barrier that existed was in our minds. As a result of past failures and past experiences. Ang tanong, ilan kaya sa mga iniisip nating hadlang sa buhay, ang hindi naman talaga totoong hadlang? Yung parang sinasabi natin kanina, no, na alam mo yun, ikaw na lang naman ang nag-i-impute sa isip mo na baka may sinabi siya, baka ganito yung sinasabi niya. Tuloy, hindi ka maka-move, hindi ka maka-breakthrough sa pagpapatawad, hindi ka maka-breakthrough dun sa restored relationship. Bakit? Kasi kalaban mo yung isip mo kung ano-anong pinapasok mo sa isip mo. In Proverbs 23:7, it says, "For as he thinks in his heart, so he is." The point is, mga kapatid, mamuhay ka ayon sa tunay mong pinaniniwalaan. Ano ba ang tunay nating pinaniniwalaan? Kung ang tingin mo sa sarili mo ay talunan, mamumuhay ka talaga na para kang talunan. Pero kung ang tingin mo sa sarili mo ay overcomer, mamumuhay ka bilang isang overcomer. And sometimes the only limit that we have is that which we put in our mind. Your mind is a battlefield. Sabihin mo nga, battlefield. Why? Gusto ni Satanas na hubugin tayo sa pamamagitan ng kanyang pangmamaliit. Kaya alam niyo po ba, ang favorite na playground ni Satanas ay isip natin? Bakit? Alam niyo po yung kasabihan na mind over matter, hindi lang po yan basta kasabihan biblical siya Sinasabi ng Bible na napaka-crucial ang ating isipan. Kasi what we put in our mind, kung ano ang inilalaman natin sa ating isip, yun ang nagiging tayo. Kaya anong sabi ng Bible? Whatever is pure, whatever is noble. Diba? Think of these things. Yun ang ipasok. Diba sabi nga, garbage in, garbage out. Kapag puro basura ang ipinapasok natin sa ating isip, huwag mong i-expect na may magandang lalabas sa iyong bibig o pagkatao.
Pero kapag mabubuting bagay ang intentional mong ipinapasok sa isip mo, sa puso mo, sa pagkatao mo, kahit hindi ka mag-effort, naturally, it will come out. Because what you think is what you are. Therefore, mga kapatid, sabi sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang transformation pala, mangyayari lang kapag may nangyayari ng pagbabago sa kung paano tayo mag-isip. Amen? Therefore, ang susi sa transformation at breakthrough ay ang pagre-renew ng ating isip. Control your thought and do not let your thoughts control you. Para ma-renew ang isip natin, kailangan nating i-identify at i-discern ang mga kaisipang hindi galing sa Diyos. Sabi nga ng mga naglalaba, ihiwalay ang puti sa dekolor. Pag hindi galing sa salita ng Panginoon, wag mo nang ipasok sa isip mo. Pag alam mo na hindi galing sa prinsipyo ng Diyos, wag mo nang tanggapin sa pagkatao mo. Because everything starts from what we put inside our mind. Then, kailangan nating itong labanan at palitan ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Nire-renew mo ang isip mo kapag pinipili mong maniwala sa salita ng Diyos kaysa sa mga akusasyon ni Satanas o sa nararamdaman mo o sa sitwasyon mo. Because sometimes, hindi naman talaga si Satan. Sabi ko nga, no, kung may mga pagkakataon lang sa buhay natin, no, ang dami nating mga reklamo sa buhay, no, sasabihin natin, kasi si Satanas talagang tinitira yung pagkatao ko eh. Kasi si Satanas talagang yung bibig ko, ayaw niyang ano eh. Alam niyo po minsan, hindi naman po ito theological, no, sasabihin ko lang. Siguro si Satan parang, ay, sister, hindi pa ako yan, ikaw pa lang yan. Hello? Diba parang, kung pagbintangan, dinadamay mo ko dyan. Ikaw pa lang yan ang gumagawa sa sarili mo. 'Di ba bakit kasi nagsisimula sa atin eh, the way we think. Amen? No, hindi ka kailanman nabubuhay ng mas mataas kaysa sa pinaniniwalaan mo. Kaya kailangan mong basagin muna ang barrier sa isip mo bago mo maranasan ang breakthrough sa buhay mo. Amen? Basagin muna ang barrier sa isip para maranasan ang breakthrough sa buhay. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, believe that barriers are breakable. So sabi natin kanina sa first point natin, mga kapatid, nagsisimula talaga sa isip, di ba? Pero ito ang number 2. You need to believe. Sabi, magsimula sa isip eh. Ano ba yung iisipin? Ito yung number 2. Isipin mo na ang barriers ay breakable. Hello? They exist, yes. But they are breakable. Amen? The closer you get to your breakthrough, the harder it becomes. Amen? Ulitin natin. The closer you get to breakthrough, the harder it becomes. But barriers are breakable. Illustration, mga kapatid. Kapag ang isang babae ay malapit ng manganak, mas lumalakas, mas dumadalas yung contraction, no, habang papalapit yung araw ng pagluluwal, mas humihirap. Amen? No, yung mga nanay, taas ang kamay, yung mga nag-labor, di ba? Totoo po ba na kapag mas malapit nang lumabas yung bata, mas matindi na yung sakit? Amen? Yung hindi mo na alam kung saan ka pipihit, kaliwa o kanan o ikot. Di po ba yung hindi mo na maintindihan kung saan nanggagaling yung sakit, basta masakit. At lalong tumitindi yung sakit. Bakit? Kasi parating na yung blessing. Amen? Yung mga nag-take ng licensure exam, habang papalapit yung date ng exam, papatindi yung pressure, tama? Na parang gusto mo na lang mag-evaporate. Di ba? Di ba? Sa mga graduating students, habang lumalapit ang graduation, tumitindi at dumadami ang requirements. Tama ba?
No, yung mga kinasal o ikakasal. No, habang lumalapit yung date ng inyong pagpapakasal, ay parang tumitindi rin yung mga concern. Tama ba, kuya? No, yung preparation, yung expectation, ano pa? Yung budget. Amen. Okay? No, ganun din sa buhay natin, mga kapatid. Habang papalapit tayo sa breakthrough, mas humihirap ang mga bagay. Okay? Lahat ng pwedeng yumanig, yayanig. At mas tumitindi pa yung pressure. Di po ba? Why? Dalawa po yung dahilan. Number one, ginagamit kasi ng Diyos ang pagyanig para alisin ang mga bagay sa buhay natin na humahadlang sa atin. Shaking. Pwede po bang basahin natin yung Hebrews 12:26-27? Pwede po ba nating basahin? God has promised. The Lord speaks of removing of what can be shaken so that what cannot be shaken may remain. Pansinin niyo po sa puno, no, pagka yung hitik na siya ng bunga, pero ang totoo, meron doon mga bunga na parang nabulok na sa puno, di po ba? At pag siya ay shinake mo, di ba, malalaglag yung mga bunga na parang nasira na siya, nabulok, no? Pero ang maiiwan doon sa puno ay yung mga bunga na talagang magaganda pa, no? Mga mapipintog. Okay, so sometimes, God allows shaking so that we can see and identify our point of weakness. Makikita natin ito kapag bumibigay tayo sa pressure at minsan, doon lang din talaga natin nakikita. Alam niyo po, sometimes pressure can be a blessing. Kasi doon mo nakikita yung mga bagay na hindi mo pa nakikita sa sarili mo. 'Di ba yung sabi nga yung grace under pressure? Pero meron din bang disgrace under pressure? Di po ba? Ano yung disgrace under pressure? Yung bang pag nape-pressure ka na, kung ano-ano na lumalabas sa bibig mo? Yung pag nape-pressure ka na, kung sino-sino na sinisisi mo? Hello? No? At ang totoo, mga kapatid, God allows the shaking in our lives. Pero bukod sa pagpapakita ng kahinaan natin, gusto rin ng Diyos na ipakita ang lakas niya. Hindi para ma-highlight kung ano yung mahina sa atin, kung hindi upang makita nating lalo at lubos yung kalakasan ng Panginoon. At yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Ang pagyanig ay nagtuturo sa atin na itigil ang pagtitiwala sa sarili at magsimula na magtiwala sa Diyos. At dito natin kailangan i-exercise ang ating pananampalataya para mabasag ang barriers. So number one, inaalaw pala talaga ng Lord. Ginagamit niya yung mga shaking, yung mga pagyanig, para alisin yung mga bagay na hindi natin kailangan sa buhay natin. Yung mga impurities. And number two, mga kapatid, may kaaway talaga tayo na ayaw tayong maka-breakthrough. Totoo? Alam niyo po, yung sinasabi sa Jeremiah 29:11 ng Panginoon na, "For know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future." Yun ang plano ng Lord talaga sa buhay natin. Yun ang original design ng Lord sa buhay natin. Pero ang totoo rin, may kaaway na ayaw niya na mangyari ang plano ng Diyos sa buhay natin. At kung paano tayong iniingatan ng Panginoon at kung paano tayong pilit na dinadala ng Panginoon sa plano niya, nandyan din ang kaaway na pilit tayong hihilahin para hindi tayo makarating sa plano ng Diyos. Amen? O ito na yon talaga. Yung kanina, sabi ni Satan, ikaw pa lang yan, girl. Ngayon, meron na talaga siyang ginagawa para hindi mangyari ang plano ng Diyos sa buhay mo. You know what? Gusto niya na manatili ka doon sa sitwasyon mo na stuck. Kaya kapag nakikita niya na sinusubukan natin na basagin yung mga hadlang, mag-a-apply siya ng pressure para matukso tayong umatras at sumuko. Dahil ayaw niya na umusad tayo at umangat. But, no matter how hard it gets, barriers are breakable. Sabihin mo nga, breakable.
Example, mga kapatid, David's breakthrough in 2 Samuel 5:17-20. Pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay? Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay kinilala ng hari ng Israel, kaya't nagpunta siya sa isang kuta. Dumating ang mga Filisteo at humanay sa kapatagan ng Rephaim. Sumangguni si David kay Yahweh, "Lalabanan ko ba ang mga Filisteo? Matatalo ko ba sila?" Tanong ni David. Sumagot si Yahweh, "Lumusob ka at magtatagumpay ka." Lumusob nga si David at tinalo niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim. Sabi niya, "Nilupig ni Yahweh ang aking mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragas ang baha." Kaya Baal Perazim ang itinawag sa lugar na iyon. Alam niyo po mga kapatid, nagkampo dito po sa scenario na verse na binasa po natin. Nagkampo ang mga Philistine sa Valley of Rephaim. So sino po ang Rephaim? Sila po ay mga giants, okay? Pinili ng mga Filisteo ang lugar na yon dahil sa mga giants. Pero nakalimutan nila kung sino ang kalaban nila. Okay? Remember, natalo na po ni David ang isang giant sa pangalan ng Panginoon. Amen? Kaya mas nagtiwala siya sa Diyos kaysa sa takot niya sa giant. Nakatuon si David sa laki ng Diyos niya, hindi sa laki ng problema niya. Hindi nga niya tinawag ang lugar na yon na place of giants. Pansinin po natin ano yung tinawag ni David. Baal Perazim, na ang ibig sabihin ay Lord of Breakthroughs. Imagine, binrake niya yung fact na yung tawag doon ay Rephaim, pero ang declaration niya, this is Baal Perazim. Because this is where the Lord gives me breakthrough. Ano po ang point, mga kapatid? Para po malampasan natin ang giants at mabasag ang barriers, kailangan din nating gawin yon. Ang alin? Palitan natin ang giants sa isip natin ng mas malaki. At ipalit natin dito ay ang ating Lord of Breakthrough. Kasi pag ang nakita mo yung giant, wala na. At hindi ito simpleng pagiging positive lang, mga kapatid. Hindi rin ito tungkol sa pag-deny ng realidad. Noong totoo, may giants talaga. 'Di ba? Parang sa realidad ng buhay, 'di ba? Darling, wala na tayong bigas. 'Di ba? Hindi makita mo mamaya magkakaroon ng bigas diyan. 'Di po ba? Hindi ito i-deny mo kung ano yung fact o yung realidad ng buhay. 'Di po ba? Ang point is, mga kapatid, from natural mindset, supernatural mindset ang ipapalit natin. Ay, ganun ba? Wala na tayong bigas. Sige, the Lord will provide. Sige, gagawa din tayo ng paraan. But I know the Lord will bless the work of our hands. Amen? In 2 Corinthians 5:7, it says, "For we walk by faith, not by sight." Yes, may sakit. But God is Jehovah Rapha. He is a God who heals. Yes, may kulang sa budget, but God is Jehovah Jireh. He is a God who provides. Yes, may fear sa isang task na kailangan mong gawin, but God is Jehovah Nisi. God is my banner. Magkakaroon ng mas malaking faith sa Panginoon, sa Lord of Breakthrough, at huwag magpa-intimidate sa giants. Ang iba sa atin, mas may faith pa sa giants kaysa sa Diyos. Amen? Oy, walang sumagot. Very good. Okay? Mas may faith sa problema kaysa sa problem solver. Oy, wala ulit. Mas may faith sa sakit kaysa sa healer. Very good talaga. Okay? Mas may faith sa strongholds kaysa sa deliverer. Naman talaga. No? At mas may faith sa kakulangan kaysa sa provider. Very good. Bakit, mga kapatid? Kasi mas naniniwala tayo sa Panginoon kaysa sa sitwasyon. Amen? Mas pinipili nating paniwalaan ang mabuti kaysa sa masama. Amen? Mas pinipili nating paniwalaan ang katotohanan ng Panginoon kaysa sa kasinungalingan na ipinapasok ng dyablo sa isip natin. Amen? Kaya mga kapatid, kung gusto talaga nating basagin ng barriers, kailangan nating harapin ang giants sa lupain at talunin sila gamit ang katotohanan ng salita ng Diyos.
It's not about the giants that we face in life. It's about our God who brings victory against these giants. Amen? So tigilan mo na yung pagsasabi mo ng hindi ko kaya. So yung sa katabi mo, tigilan mo na yan. Bakit? Kasi anong sabi ng Philippians 4:13? I can do all things through Christ who strengthens me. And sabi nga kanina nung kanta, di ba? If God is for me, who can be against me? Alam niyo po mga kapatid, nais ng kaaway na i-abandon mo ang faith mo sa Diyos. Kaya ginagawa niyang magulo, maingay, at nag-i-inject siya ng takot sa isip mo. Pero tandaan, kapag dumating ka sa ganyang sitwasyon, meaning, sign na yan na papalapit ka na sa breakthrough mo. So stop magnifying the giant and start magnifying God. Always remember, your problem may be big, but your God is bigger. Amen? So tell your neighbor, ang layo mo na para umatras pa. Alam niyo mga kapatid, alam ko pong mahirap, pero wag kang bibigay. Because God did not bring you this far only to abandon you. Sabi nga, malayo na, pero malayo pa. Pero nandyan si Lord. Amen? Dadaling ka niya, He will deliver you. Hindi ka pababayaan na hindi nag-a-abandon si Lord. Sabi nga, when God gives a promise, no, He also goes with us hanggang ma-fulfill yung promise na yun sa buhay natin. Amen? Hebrews 10:35-39, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Amen? Pressure doesn't mean you're losing. Sometimes it means you're getting close to your breakthrough. Pag tumitindi na yung pressure, ibig sabihin, malapit na ang breakthrough. So kapatid, tumitindi na ba? Malapit ka na sa breakthrough mo. Amen! And lastly, mga kapatid, kapag nagsimula sa isip, at naisip mo na kung ano yung dapat isipin, ano daw yung dapat isipin? Barriers are breakable, di ba? At pag na-break na ang barrier, you need to step out in faith. Di ba? Nabasag na nga ni Lord eh, tsaka ka pa ba matatakot? Lakad na! Tuloy na! Sulong na! Tara na! Okay? So when you break through a barrier, suddenly everything changes. Tama ba? Yung kapag naka-breakthrough ka, kapag meron kang hindi maintindihan sa lesson, mga anak, no, yung mga estudyante, tapos dahil inaral mo siya, may nagpaliwanag sa'yo, nag-effort ka talagang matutunan siya, tapos nagkaroon ka nung eureka moment, pag sinabi mong eureka, aha, ayun pala yun. Di ba parang everything changes? Parang, ay, di ba? Yung hindi malinaw, nagiging malinaw. Mapapalitan ng katotohanan yung mga kasinungalingan. Mapapalitan ng liwanag yung kadiliman. Kaya have faith. Strong command ito ni Lord. Sabi niya sa Matthew 17:20, I tell you the truth. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Ang tanong, ano ang kailangan nating gawing paraan para mabasag ang mga barriers? Ang sagot, mga kapatid, nagsisimula ang lahat sa pagkakaroon ng genuine faith sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pananampalataya. I-faith mo yan. Diba sa mga sitwasyon na parang imposible, kung saan ay natutukso kang sabihin na hindi ko kaya, ganito ang sinabi ni Apostle Paul. In Philippians 4:13, ulitin natin, I can do all things through Christ who strengthens me.
Ano po ang sinasabi dito? Sinasabi ni Paul, kapag may pananampalataya ka sa Diyos, kaya niyang gawin sa pamamagitan mo ang mga bagay na para sa'yo ay imposible. Totoo naman limited ang abilidad natin bilang tao. Tama? But God is not limited by our abilities. Kaya kanyang gamitin. At nakita natin yan in the entire Bible. Sino yung mga ginamit ng Lord? Yung mga perfect ba? Hindi. Lahat ng tinawag at ginamit ng Panginoon sa umpisa, they're not qualified. Noong 1950s, ang pagtakbo ng 1 milya or 1.6 kilometers in less than 4 minutes ay itinuturing na imposible. Pero alam niyo mga kapatid, in May 6, 1954, tinakbo ni Roger Bannister ng UK ang 1 milya sa loob ng 3 minutes and 59.4 seconds. And during that time, wala pa pong nakakagawa nun sa buong kasaysayan ng humankind. So nabasag ni Bannister ang barrier. At ano ang sumunod na nangyari after nun? 6 weeks lang after that event, 1,400 runners ang nakagawa rin ng takbuhin ang 1 mile in less than 4 minutes. Why? Nabasag na kasi yung barrier. Dahil dito, lumakas ang paniniwala ng iba na kaya palang gawin yon. Minsan pala, it takes just one person to do that, to do something, no? Para ma-break yung mentality ng karamihan na hindi kaya. Ang point, noong araw, imposible ang transportation hanggang sa araw na may nakapagpalipad ng eroplano. Hello? No wonder isang araw may lilipad na ring kotse. Tama ba? Pasakay po. Naka-experience na kayo, ha? Okay? At ano pa mga kapatid, maraming imposible noon na naging posible na sa ngayon. Once na may makabasag ng barrier, may pinto na mabubuksan at may bagong daan na dadaanan ng marami. Tanong ulit mga kapatid, kung ganon, ano pa rin ang pumipigil sa'yo? Ano ang sitwasyon na sinasabi mong imposible? Anong barrier ang kailangan mong lampasan? Baka kasing simple lang ito ng paggawa ng hakbang para kaibiganin ng isang tao. 'Di ba? Or pagsisimula sa ministry, matapos mong umupo ng mahabang panahon sa paborito mong upuan. Baka ito ay pag-apply para sa promotion o kaya bagong trabaho. Or pag-uumpisa ng maliit na negosyo. O baka pagbabalik sa pag-aaral at tapusin mo na yung degree, no, na kahit matagal ka nang hindi nakakapag-aral, talagang yun pa rin yung nilalagay ng Diyos sa puso mo. Ang tanong, saan mo sinasabi kay Lord na hindi ko kaya? The answer is this, mga kapatid. Oras na para basagin mo ang mga barriers na yan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Amen? And as we close this message, nais kong ipaalala sa inyo na halos lahat ng taong ginamit ng Diyos sa Bible, sabi nga po natin kanina, ay unang tumugon ng hindi ko kaya. Kasi ang basis nila, yung ability nila di ba? Tingnan natin si Moses. Kinailangan niyang lampasan yung hadlang na hindi siya mahusay magsalita. Utal siya Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, gagawin kitang spokesperson. Diba ang Diyos ng kabalintunaan Diba? Kung sino yung kabaliktaran, yung talagang gagamitin niya. Bakit? Kasi doon talaga naka-highlight kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Kasi kung gagamitin niya yung magaling, magaling na yun Di po ba? Sino pa? Si Jeremiah, mga kapatid, kailangan niyang lampasan ng hadlang na akala niya masyado pa siyang bata. Lord, hindi ko pa kayang mag-lead. I'm still too young. Si Abraham, kailangan niyang lampasan ng hadlang na akala niya masyado na siyang matanda. Lord, mangyayari pa ba yung pangako mo sa akin that I will be a father to all nations sa edad kong to? Si Sarah, kinailangan niyang lampasan ng hadlang na imposible na siyang magkaanak. That at her age during that time, posible pa ba na ako ay magbuntis? Si Peter, mga kapatid, kinailangan niyang lampasan ng hadlang na akala niya hindi na siya qualified sa ministry. Bakit? Kasi 3 times niyang dininay ang Panginoong Hesukristo Di po ba? Sino pa? Si Gideon.
Kinailangan niyang lampasan ng hadlang na mababang tingin sa sarili at akala niya mahina siya at mahirap ang kanyang pamilya. But look where God has brought Gideon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Gideon, you are a mighty warrior. That's how God sees him. Sino pa mga kapatid? Si Deborah. Kinailangan niyang lampasan ng hadlang na akala niya hindi siya magagamit ng Diyos kasi babae siya. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung katabi mo babae, hindi ka babae lang. Babae ka. At kaya kang gamitin ng Diyos sa kahit anong paraan na gusto niya para sa buhay mo. Ano pa, yung babaeng nasa balon, the woman at the well. Kinailangan niyang lampasan ng hadlang ng issue ng discrimination kasi marami na siyang naging bigong relasyon during that time. Si Thomas, na kailangang lampasan ng hadlang ng pagdududa. Imagine, nakasama mo ang Panginoong Jesus, itinuro niya lahat ng pwede niyang ituro, and then here you are still doubting na mangyayari talaga yun. Si Joseph, mga kapatid, he needed na lampasan yung hatred sa pamilya niya. Imagine yung sarili mong mga kapatid, dugot laman, binenta ka to be a slave. Kinailangan niyang lampasan yung mga hadlang ng maling paratang at hadlang ng maling pagkakakulong. Alam niyo mga kapatid, ilan lang sila. But in this time, tignan mo yung katabi mo. O huwag ka nang lumayo. Pag uwi mo mamaya sa bahay, look at the mirror. Maaari nang matagal na sarado ang pinto sa career mo, pero manalig ka, may breakthrough na naghihintay sa'yo. Keep your faith. Magbubukas siya ng mga pinto para sa'yo. Maaring matagal ka nang lumalaban sa karamdaman mo, pero isang araw pwedeng paranasin ka ni Lord ng breakthrough ng kagalingan. Maaring may matagal ka nang dinadalang problema, pero isang araw biglang magpapakawala si Lord ng breakthrough ng restoration. Kapatid, stop believing God for small things. And start believing God for a flood of blessings in your life. Because remember this, all things are possible to Him who believes. Basagin mo na mga barriers mo sa pamamagitan ng pananampalataya to the God of breakthroughs. Kahit nasa valley ka na puno ng mga higante, itatawid ka ni Lord ng matagumpay. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa iyo ng lakas. Because if God is for you, who can be against you? Pwede po ba tayong tumayo, mga kapatid? And I just want to tell you this, mga kapatid. Jesus did not die on the cross and rose from the dead just for you to stay in a barrier mentality. Jesus broke and defeated death so you could live a life of breakthrough. Kung kamatayan nga, kapatid, winasak ni Jesus yung mga barriers pa kaya na itinuturing mo sa buhay mo? Na ang totoo, mas madalas nasa isip lang talaga natin. Can we close our eyes? Utter a prayer of deliverance. Can we declare that Jesus is our waymaker, our miracle worker, and our promise keeper? Lord, yes, ang unang kalaban ko ay isip ko, Panginoon. Maraming mga bagay na ipinapasok ko sa isip ko, Panginoon, na hindi nang galing sa iyo, hindi galing sa salita mo. Lord, patawarin mo ko for all these thoughts. But here I am, Lord God, I am humbled before you. Lord, yayakapin ko hindi yung barrier mentality, but the breakthrough mentality, Lord. Because you are my barrier breaker, Lord God. You are my waymaker, Father God. You are my miracle worker, and you are my promise keeper. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, declare it. You are waymaker. Waymaker,
Jesus. Lord, that is who you are. Lord, you are our barrier breaker, Panginoon. And simula ngayon, Panginoon, meron man kaming mga haharaping problema o meron bang mga existing na problema sa buhay namin ngayon. At kung ano pa yung mga darating sa susunod na mga araw, Panginoon, hindi namin titignan ang problema. Titingin kami sa iyo. Nang may pananampalataya, Panginoon. Titingin kami sa iyo nang may pananampalataya, Lord God, that you are our barrier breaker. And whatever comes in our life, Lord Jesus, walang hindi kayang wasakin o basagin, Panginoon, sa pamamagitan mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.